komportable na i-drive yung PCX natin. Parang tao lang din yan pag hindi condition tapos ginamit mo. Sabi ni kuya may U-turn slot daw dito, sana totoo. Wala lulod. Naku, matitikitan pa ako. So pasok tayo ng trabaho ngayon. Pasok muna tayo sa work Nagpaulan pa si kuya no. So ayun guys, medyo maaga tayo bumiyahe ngayon. Actually kanina pa ako nasa biyahe So ayun guys, punta tayo na Taytay Rizal. Assignment lang tayo ng very light doon. Komportable na i-drive yung PCX natin. Dahil pagpapalit natin tayo sa wakas na steering bearing. Kasi halos 4 o 6 na buwan siyang nasira. Makaka-apekto sa handling, ganyan. So to the point na parang nag-aalangan na kung ilang drive siya. Kasi syempre hindi mo naman masabi. Handling talaga isa sa mga safety na kailangan tinitingnan mo din, maliban sa gulong. Syempre kasama na dyan yung maintain ba yung motor mo. Sama yung steering bearing. Pwedeng hindi no. Katulad ko, malalayo pinupuntahan ko, iba-ibang lugar dahil sa trabaho natin. Lagi tayo nasa kalsada, lagi tayong maalis, lagi tayong gumagala. Hindi maayos yung pakiramdam. Parang tao lang din yan pag hindi condition tapos ginamit mo. Pwede ka mapahamak, parang ganun, diba? Kaya sobrang okay na niya. Siguro susunod ko dito, mga PCX owner dyan, nakaka-experience ba kayo na patagtag na play sa likod? Tapos pag may angkas kayo alam mo yun, parang okay lang, di ba? Kaso may part doon na parang matigas yung talbog ng suspension. Tapos yung front suspension nyo parang nagdi-dribble, di ba? So sa tingin ko isa sa factor yun. Pero alam nyo guys, ito i-share ko lang. Ewan ko kung ako lang o baka naka-experience din ng iba. Nung stock tires pa ang gamit ko dito sa PCX 160, ay pag meron akong nadadaanan na ano ba tawag doon, rumble strips ba yun, parang nagdi-dribble yung suspension sa harapan. So eventually napudpud kasi yung gulong ko. Nagpalit ako ng Maxxis tires, yung Victra. Nag plus size ako sa gulong kasi walang specific size. Yung mismong stock, walang size na gano'n. Ang Maxxis na binili ko. So yan, nung nagpalit ako ng gulong, pansin ko parang medyo nabawasan yung yung talbog ng suspension. Hindi siya madribble gamitin. Pero nandun pa din yung, alam mo, yung feeling na siyempre stuck yung suspension mo I think may epekto sa performance talaga kapag nagpalit ka ng gulong. Especially kung yung tire of your choice is hard compound, is it soft compound. So kailangan ko na magpalit ng gulong that time kasi singawin na yung gulong ng stock ko. So ito yung nabili ko, Maxxis tires Victra. Actually okay siya. Medyo lang, yung fitment lang fender to tire is medyo maliit na yung gap. So kapag may sumingit na maliliit na bato, maririnig mo parang may crunch yung ilalim ng fender mo So yun lang naman. But anyway, okay ako sa nabili kong gulong. Na-testing ko na siya sa Marilaki. Sobrang okay. Guys, napansin nyo ba yung balita or parang kumakalat sa social media yung fiesta ng San Juan? Anong thoughts nyo doon guys? Marami kasi ako nababasa na nagagalit sila tungkol dun sa sa fiesta na yan. Dahil siguro yung mga dumaan. Ako kasi hindi ako napapagawi doon.
So nung nakita ko yung mga videos na pinopost nila sa social media pertaining doon sa event or doon sa fiesta, 'di ba? Tapos meron pa akong nabasa na parang kung ano ba yon, official guidelines ng fiesta. Bawal ka mambukas ng sa pilitang buksan yung ano sasakyan ng iba para basahin yun nasa loob, parang ganun ba? Bawal din yata yung parang sakyan mo yung, di ba? Sakyan mo yung sasakyan, yung patungan mo. Kasi iba sumasampa sa hood. Grabe. Pare pag na-UP mo yun, di ba? Sino liable? Mahabol mo ba yung mga nandun? Tapos may nakita pa ako na nainis siya dahil syempre siguro naka-uniform siya, naka-polo pa eh, para siguro supervisor siya. Kinumpronta niya kasi bumabasa ng motor eh. So ito namang nambasa, parang iwas-iwas nung pinatulan siya eh. Alam mo yung pag pinatulan mo yung mga nambabasa doon, nagagalit sila. Para sa akin perwisyo kasi sa pananaw ko. Pero siguro hindi naman ganun kalala dapat. I mean pagdayo yung mapapadaan doon. Pero okay na yung water gun lang, no? Maliit na basa lang. Puta, grabe yung binubuhos nila, parang truck ng bumbero na ata yun. Tapos may mga timba pa na ano ibubuhos sa'yo, grabe. Hindi okay, para sa akin hindi okay yan. Tapos may nakita pa ako na post, grabe, nabasa daw, estudyante yata, nabasa yung laptop niya, nasira, pati cellphone, mga papers. May guidelines eh, pero parang wala ata sumunod. Siguro katulad ko, pumapasok ako sa company, kailangan siyempre pag pupunta ka sa trabaho maayos ka tingnan, di ba? Opisina pa man din. Tapos may kaharap kang ibang tao, nakikipag-usap ka, basa ka, so ano, uuwi ka. Anyway, pertaining to that event, siguro sana may maayos na regulation yan, no, once a year, yes. So anyway, naisingit ko lang tong pagbibideo eh, pagbablog natin kasi nagpa-practice kasi ako mag-edit. Nagpa-practice ako mag-edit. I'm getting serious, you know. Napaka-komportable ng PCX talaga, no? So yun guys, hingi ako ng advice, ano pa magandang setup dito sa PCX natin. Mga na-testing nyo na, diba? Or gusto nyo i-try ko? Ano man ang pera, pero diba, suggestion lang. So ayun guys, pauwi na tayo. Tapos din ang araw, medyo nakapagod, pero okay lang. So ang daan natin na EDSA, grabe guys, sobrang traffic ngayong oras na to, 5:40 PM. So kung palabas tayo dito pa lang sa may rotonda, grabe no. Pero wala tayong choice, kailangan na natin umalis kasi Friday ngayon eh. May 4 bars pa tayong gasolina. So let's go, bye-bye na natin tong ano, Taytay Rizal na to, dahil alam ko sobrang traffic talaga dito. Dapat makalabas na tayo. Dito pa lang guys, ipit ka na yun. So sabi ni kuya may U-turn slot daw dito, sana totoo. No U-turn pa naman o nakalagay. Ito yata yun, yung inasal daw eh. May nanguhuli ba doon? Putang ina, di ko alam. Wala na Lord. Naku, matitikitan pa ata ako. Buti hindi niya ako nakita. May officer doon. Hindi ko kasi alam kung no U-turn ba talaga yun. Pero bahala na kasi hindi talaga ako familiar sa lugar eh. Tsaka ito yung dinaanan ko kanina, yan, galing ako dyan. So pabalik ako ngayon, dito na ako dadaan kasi ito na yung pinakamalapit. Kasi dati guys nahuli na ako along Ortigas. No, left turn pala siya eh, galing ako ng ano, galing ako office. So parang paglabas doon nahuli ako doon. Hindi ko talaga alam na bawal ang left turn. Wala naman din nakalagay, walang signage or what.
So yun, nung nakiusap na lang ako, di talaga ako familiar sa lugar. Ayun, may mga nanguhuli guys. Ayun, ito na yung kulay pula. Update ko kayo later pag nalusot-lusot na tayo dito. Oh guys, andito na tayo sa EDSA. Grabe, sobrang traffic talaga pag Biyernes, no? Tingnan mo naman sa mapa, gaano ka traffic yan. Ang lala. Buti na lang nakisama yung panahon guys. At least traffic lang yung problema mo, hindi mo na problema yung umuulan, delikado yung kalsada, medyo basa. Okay, sakarating din tayo. Grabe, sobrang traffic inabot akong dilim pero okay lang. But anyway, siguro dito ka na tatapusin tong vlog natin. So yun guys, dito na natin tatapusin ang ating vlog. Thank you for watching. Follow me on Facebook, Instagram, TikTok, and my YouTube channel, Tito Moy Vlogs. And see you sa next vlog.